Nang umagang iyon, nagpapatrol si Opisyal Lido nang makatanggap siya ng tawag tungkol sa pagsisikip ng trapiko na sanhi ng isang maliit na aksidente. Si So Yian, isang nurse na katatapos lang ng night shift, ay nakatulog sa likod ng manibela at nabangga ang kotse sa harap. Mabilis na pinaandar ni Lido ang kabilang sasakyan, pagkatapos ay nagalok na ayusin ang isang kapalit na driver para kay So Yian. Gayunpaman, tumanggi siya, iginiit na gising siya at magdadrive siya. Samantala, sa isang tren, dumaan ang isang vendor sa mga karwahe na nagbebenta ng tila pistola. Isang dayuhang babae ang nataranta at hinimok ang lahat na umalis, sa takot na may ibinebentang tunay na baril. Kalmadong ipinaliwanag ng vendor na sa Korea, bawal magdala ng baril ang mga sibilyan. Maya-maya, napansin ni Jong Tae ang isang lalaking nakaupo sa priority seat na kailangan ng isang buntis. Nang hilingin ni Jong Tae sa lalaki na ibigay ang kanyang upuan, sumigaw ang lalaki at hindi siya pinansin. Dahil sa ayaw magdulot ng eksena, sinabihan ng buntis si Jong Tae na bababa siya at nagpasalamat sa kanyang pag-aalala. Pagdating ni Jong Tae sa campus, pinagsabihan siya ng kanyang propesor dahil sa pagiging huli at lantarang kinukutsa siya sa harap ng klase. Walang ipinakitang reaksyon si Jong Tae, ngunit biglang nalipat ang kanyang isip sa isang madilim na pantasya. Naisip niyang bumunot ng rifle mula sa kanyang bag, barilin ang propesor, pagkatapos ay pinaputukan ang mga estudyante bago itinutok ang baril sa kanyang sarili. Nang maglaon, sa isang sesyon ng pagpapayo, sinabi ni Jong Tae sa kanyang psychiatrist na ang mga tinig sa kanyang ulo ay lumalakas. Nakaramdam siya ng panlulumo matapos bumagsak sa pagsusulit sa serbisyo sibil ng 10 sunod-sunod na taon. Ipinaliwanag ng psychiatrist na ang isang malusog na pag-iisip ay hindi mawawalan ng kontrol sa ganoong paraan, ngunit tiniyak ni Jong Tae na ang gamot ay makakatulong sa kanya na pamahalaan ang mga mapanganib na salpok na ito at pigilan siya sa paghila ng gatilyo. Sa ibang lugar, sinuri ng mga pulis at forensic team ang bangkay ng isang lalaking natagpuang nakabitin sa kanyang bahay. Natuklasan ni Detective Hai Yong-ju ang ilang mga bala sa bulsa ng pantalon ng isang lalaki, na nagtaas ng hinala dahil ang mga sibilyan ay hindi pinapayagang magkaroon ng mga baril. Mabilis niyang tinawagan si Lido, ang kanyang senior at firearms expert. Nang dumating si Lido, agad niyang tinukoy ang mga bala bilang iligal na nakuha, na ipinaliwanag na ang mga ito ay bihirang mga round ng militar na mahirap makuha. Habang iniinspeksyon ang eksena, may napansin si Lido na kakaiba sa kisame. Nilusutan niya ito at natuklasan ang mga nakatagong bala. Noong gabing iyon, iniulat ni Lido ang natuklasan sa kanyang superior, si Hyun-sik. Pinayuhan siya ni Hyun-sik na lumayo sa investigasyon at ipaubaya ito kay Hai Yong-ju. Sumang-ayon si Lido, na gustong umiwas sa mga baril pagkatapos ng isang kalunos-lunos na insidente ng militar ilang taon na ang nakalilipas. Kinabukasan, tumugon si Lido at ang kanyang partner na si Jong-woo sa mga reklamo tungkol sa isang matandang babae na nagprotesta sa harap ng isang gusali. Magalang na binalaan siya ni Jong-woo, ngunit ipinagtanggol niya na nasa loob siya ng kanyang mga karapatan. Kilalang-kilala ni Lido ang babae, tinatawag itong Mrs. O. Ipinaliwanag niya na humihingi ito ng hustisya para sa kanyang anak, na namatay sa isang aksidente sa trabaho noon pa man. Tinakpan ng kumpanya ang insidente at pinilit ang mabilis na cremation upang maiwasan ang pagsisiyasat ng pulisya. Patuloy na ipinaglalaban ni Mrs. O ang katotohanan, ngunit inakusahan siya ng kumpanya ng pagkagambala sa negosyo. Simula noon, sinusuportahan siya ni Lido sa pamamagitan ng pagtiyak na mananatiling legal ang kanyang protesta at paminsan-minsan ay dinadala siya ng pagkain. Samantala, nagalit si Jong Tae nang mawala ang pagkaing inimbak niya sa refrigerator. Ibinasura ng pag-alit na manager ang kanyang mga alalahanin. Iniulat din ni Jong Tae ang isang nangungupahan na regular na dinadala ang isang babae sa kanyang silid, na lumalabag sa mga alituntunin. Sa halip na tugunan ang isyo, pinagalitan pa ng manager si Jong Tae. Kinumpronte din ni Jong Tae si Wong, ang nakatira sa room 308, para sa paninigarilyo sa kabila ng pagbabawal. Frustrated at pilit na pinipigilan ang sarili. Naglabas ng pistol si Jong Tae at tinutukan na barilin si Wong mula sa likod ng pader. Siya ay nag-alinlangan, nakikipaglaban sa kanyang mga impulses. Kasabay nito, dumating sa isang bahay ang maintenance worker na si Ji-yong para sa isang regular na inspection. Inimbitahan siya ng may-ari ng bahay na si Won-song sa loob. Habang nagtatrabaho si Ji-yong, pinagmamasdan siyang mabuti ni Won-song ng malinaw na naaakit. Di nagtagal, napansin ni Ji-yong ang isang electronic ankle bracelet kay Won-song, na karaniwang isinusuot ng mga dating nagkasalang sexual, at natakot, nagmadali siyang tapusin ang kanyang trabaho, ngunit hinarang ni Won-song ang kanyang paglabas, na nagbabalak na umatake. Sa sandaling iyon, dumating sina Lido at Jong-woo, pinayagan si Ji-yong na makatakas. Dumating sila pagkatapos ng mga ulat ng hindi matatag na signal ng ankle bracelet mula kay Won-song. Inaliw ni Lido si Ji-yong sa kotse at pinayuhan siyang suriin ang listahan ng sexual na nagkasala bago ang mga pagbisita sa bahay sa hinaharap.
Samantala, siniyasat ni Jongwoo ang bukong-bukong pulse ares ni Wonsong. Hindi niya namalayang may hawak si Wonsong ng isang matalim na chopstick na kahoy na handang hampasin. Saktong dumating si Lido at pinasuko si Wonsong. Bumalik sa istasyon ng pulisya, si Jongwoo ay inabutan ng isang pistol para sa proteksyon habang si Lido ay pinili na magdala ng isang taser. Samantala, nag-aaral si Jongtae sa kanyang silid, ngunit lalong nadismaya sa ingay na nagmumula sa kapitbahay na nangungupahan at sa kanyang kasintahan. Matapos hindi pinansin ang kanyang mga babala, paulit-ulit na pinaputukan ni Jongtae ang pader hanggang sa tuluyang makalusot. Nang tumawag ang isang babae sa pulis para humingi ng tulong, kinuha ni Jongtae ang kanyang telepono at nakipag-ugnayan mismo sa mga awtoridad, ibinigay ang address ng kaaway at agarang binabalaan sila na pumunta kaagad. Pagkatapos ay sumugod siya sa kalapit na silid, pinatay ang lalaki at ang kanyang kasintahan. Binaril din niya si Wong at ang masungit na manager habang nagtangka silang humingi ng tulong. Ang eksena ay lumipat sa isang flashback ng isang batang Lido na bumalik sa bahay upang mahanap ang kanyang pamilya na pinatay. Si Hyun-sik, isang bagong nakatalagang opisyal, ay sumugod upang protektahan siya, ngunit kumilos ng walang ingat. Nagawa ni Lido na nakawin ang pistol ni Hyun-sik at hinarap ang pumatay habang siya ay nasa kulungan. Sa kasalukuyan, ipinagpatuloy ni Jongtae ang kanyang massacre na binaril ang mga inosenteng residente ng hostel. Sinubukan ng mga pulis na iligtas ang mga nakaligtas at i-corner siya, ngunit si Jongtae, armado ng maraming armas, ay pinaputukan sila ng walang pag-aalinlangan. Pagdating ni Lido, mabilis niyang inusisa ang sitwasyon at nakita niyang M4 rifle ang gamit ni Jongtae. Gumawa ng plano si Lido para maubusan ng bala si Jongtae habang sinagip ni Jongwoo at iba pang opisyal ang mga nagtatago. Sa simula, gumana ang plano. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto ni Jongtae ang isang pagtatangka sa pagsadjep at nagsimulang magpaputok ng husto na ikinasugat ni Jarma. Habang naghahanda si Jongtae na tapusin siya, sakto namang dumating si Lido at nawalan siya ng malay. Habang nag-iimbestiga ang mga pulis at forensic team, hinalugwog ni Lido ang silid ni Jongtae. Sa ilalim ng kutsan, natuklasan niya ang higit pang mga automatikong rifle. Batay sa kanyang karanasan bilang dating sundalo, dalubhasang binuo ni Lido ang mga rifle at ipinaliwanag ang mga detalye nito kay Kapitan Yon at sa iba pang mga opisyal. Inihayag niya na ang mga sandatang ito ay karaniwang ginagamit ng mga espesyal na puwersa ng US sa pakikidigma at kontraterorismo. Ang mga bala na natagpuan kanina sa kisame ay tumugma sa mga rifle na iyon. Sa pagkilala sa koneksyon sa pagitan ng mga kaso, nag-utos si Kapitan Yon ng mas malalim na investigasyon. Sa ibang lugar, pinilit ng gangster boss na si Soko ang kanyang business partner na si Mr. Kim na ibigay ang pagmamayar ng kanyang bar. Nang tumanggi si Kim, brutal siyang binugbog ng mga tauhan ni Soko hanggang sa mapirmahan niya ang mga transfer paper. Pagkatapos, inutusan ni Soko ang kanyang mga tauhan na alisin si Kim at linisin ang bar. Kinabukasan, sinabi ni Jongtae kay Lido na natanggap niya ang mga rifles sa isang parsela, ngunit walang ideya kung sino ang nagpadala nito. Hinimok ni Lido si Jongtae na maging tapat kung nakakaramdam siya ng anumang pagkakasala sa mga pagpatay. Gayunpaman, ibinasura ni Jongtae ang anumang pakiramdam ng pagsisisi, na tinawag ang mga biktima na basura na karapat-dapat na mamatay. Dagdag pa niya, maraming tao ang nagtataglay ng mga armas at trabaho ng mga pulis na hanapin siya. Pagkatapos ng interogasyon, tinanong ni Hai Yung-ju kung bakit may magpapadala ng ganoon kamahal, mahirap kumuha ng mga armas kay Jongtae ng libre. Iginiit ni Lido na kailangan pa nilang mag-imbestiga, lalo na kung nagsasabi ng totoo si Jongtae tungkol sa mga laganap na armadong individual. Samantala, pinuntirya ng mga bully sa high school ang isang binata na nagngangalang Eugene dahil nabigo siyang kumuha ng litrato ng mga babae. Dumating ang kaibigan niyang si Yongdong at sinubukang patahimikin ang mga maton sa pamamagitan ng pag-alok ng mga pakete ng sigarilyo. Parehong sina Eugene at Yongdong ay madalas na hinaharas ng isang grupo na pinamumunuan ni Songjun, na humiling kay Yongdong na bilhan siya ng motorsiklo upang matigil ang pambubuli. Sa ibang lugar, umuwi si Wonsong upang humanap ng isang pakete na naglalaman ng mga rifle na na-order niya kanina. Laking gulat niya nang matuklasan na ang kargamento ay may kasamang higit sa isang rifle, lalo na kung isasaalang-alang ang kanilang mataas na halaga. Nang gabing iyon, sinubukan ni Mr. Kim na kumbansihin si Jongman, isa sa mga tauhan ni Soko na ipinadala upang patayin siya, na iligtas ang kanyang buhay. Nagtalo si Kim na hindi kailanman ibabahagi ni Soko ang kanyang negosyo kay Jongman, na mas pinapahalagahan ang kanyang kanang kamay. Nangako si Kim na tutulungan si Jongman na pabagsakin si Soko at kontrolin, binanggit na ang maraming armas na umiikot sa bansa ay maaaring maging kalamangan nila. Dahil sa kawalan ng tiwala, tinawagan ni Jongman si Soko, ngunit hindi siya pinansin. Frustrated, pinalo ni Jongman si Kim hanggang sa mawalan siya ng malay.
Nang sumunod na araw, si Wonsong ay lihim na nagpractice ng pagbaril malapit sa isang sona ng militar, matalinong tinakpan ang kanyang mga putok sa malapit na pagsasanay ng baril. Ang kanyang mga kasanayan ay nagsiwalat na siya ay isang dating sniper. Samantala, nakipagpulong si Jongman kay Suko para pag-usapan ang negosyo. Ang isa sa mga tauhan ni Jongman, si Wu Tae, ay pumasok sa opisina ni Suko, hinahanap ang mga armas na binanggit ni Kim. Ipinahayag ni Suko na ibibigay niya ang negosyo sa kanyang kanang kamay, na ikinagulat ni Jongman, na inaasahang magmamana sa kanyang sarili. Sinabi ni Suko na ang negosyo ay hindi angkop para kay Jongman, ngunit nag-alok sa kanya ng isa pang pagkakataon. Sa sobrang pagkadismaya, lalo pang nainsulto si Jongman sa sinabi ni Suko. Di nagtagal, nagpadala si Jongman ng mga lalaki upang imbestigahan ang hostel kung saan nangyari ang pamamaril kamakailan habang hinahanap nila ni Wood ang kotse ni Mr. Kim. Kasabay nito, binisita ni Gyujin ang kanyang ina sa isang maliit na area at humingi ng pera. Sinabi niya sa kanya na kunin ito sa kanyang pitaka. Si Gyujin ay inutusan ni Songjun na nakawin ang ID card ng kanyang ina, ngunit tumanggi ito. Bilang parusa, binugbog ni Songjun at ng kanyang barkada si Gyujin sa isang karaoke bar. Samantala, natagpuan ni na Jongman at Wu Tae ang kotse ni Mr. Kim. Nang buksan nila ang baul, natuklasan nila ang isang pistola at mga bala sa loob. Gustong kunin ni Jongman ang pistol, ngunit nagbabala si Wu Tae na ang pagharap sa mga baril ay magdudulot lamang ng kabuluhan. Nang walang pakialam, si Jongman, nasawa na sa pagiging subordinate ng Suko at patuloy na minamaliit, ay kinuha ang pistol. Sinabi niya kay Wu Tae na ito na ang pagkakataon nila para baguhin ang lahat. Nang gabing iyon, naghihinala pa rin sa sinabi ni Jong Tae na dumating ang mga armas sa pamamagitan ng parsela, tahimik na inimbestigahan ni Lido ang ilang pakete malapit sa pinangyarihan ng krimen. Sa kanyang paghahanap, nakatagpo niya ang ilan sa mga tauhan ni Jongman, na nagsabing nangongolekta lamang sila ng mga carton upang muling ibenta. Habang tinitingnan ang mga kahon, napansin ni Lido ang isang sticker sa isa sa mga parsela ni Jong Tae na tumugma sa nakita niya sa isang paghahatid sa bahay ni Wonsong. Agad siyang sumugod doon at tinawagan si Haeyoungju. Nagkataon, hinahabol din ni Haeyoungju si Wonsong, na pinutol ang kanyang electronic ankle bracelet at iniwan ang kanyang telepono, na nagpahirap sa pagkuha. Sa bahay ni Wonsong, nakita ni Lido na madilim ang lugar at pakiramdam niya ay may tao sa loob. Hinabol niya ang nanghihimasok at nawalan ng malay. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Monbek at ipinaliwanag na ipinadala siya upang kunin ang isang pakete. Sinabi ni Monbek na hindi niya personal na kilala si Wonsong, ngunit nakatanggap siya ng isang pakete na naglalaman ng mga bala at isang listahan ng mga address. Nagtataka, binisita niya ang address ni Wonsong para lamang hanapin ang pakete na nabuksan na. Kasabay nito, tumawag si Haeyoungju para iulat na tumakas si Wonsong. Sinuri ni Lido ang CCTV footage para i-verify ang kwento ni Monbek. Bigla silang namataan na may pumasok sa bahay. Hinabol at nawala ng malay si Wu Tae bago ipinagpatuloy ang paghahanap kay Wonsong. Sa tulong at gabay ni Monbek mula sa mga kawani ng CCTV, natunton ni Lido ang armado. Sa pagtugis, saglit na sinagot ni Lido ang isang tawag mula kay Mrs. O, ngunit masyadong abala para makipag-usap ng matagal. Muntik silang mawala ng isa sa mataong lugar, ngunit makikita sa CCTV footage na papunta siya sa police station. Naalala ni Lido ang naunang pagbabante ni Wonsong para sa paghihiganti at binalaan si Kapitan Jo na higpitan ang seguridad. Gayunpaman, huli na ang babala. Si Wonsong ang dumating at nagpaputok sa loob ng istasyon. Humiling si Lido ng posas upang pigilan si Monbek sa loob ng kotse. Nang marinig ang putok ng baril, nagmadaling pumasok sina Lido at Captain Jo. Si Jo ay nagutos kay Wonsong na sumuko ngunit binaril kasama si Lido. Sa pamamagitan lamang ng isang pistol sa pagitan nila, ang isang putok ay hindi maiwasan. Kinuha ni Lido ang mga armas na kinuha kay Jong Tae at ginamit ang kanyang sarili bilang pain na nagpapahintulot sa iba na makatakas. Sa kasamaang palad, ang plano ay natuklasan ni Wonsong na si Captain Jo ay pababa. Samantala, kumuha si Lido ng mga bala sa kotse ni Monbek at nagmamadaling pumunta sa evidence room para magkarga ng mga rifle. Si Monbek, nang mapalaya ang sarili, ay nakilala ang reporter na si Wonsong na gustong malaman kung ano ang nangyayari. Magkasama silang nagpasya na pumasok sa istasyon. Hinanap ni Wonsong si Kapitan Jo at pinasok siya upang patayin siya, ngunit isang bodyguard ang gamang bala at nasugatan siya. Dumating si Lido na may dalang mga rifle na nagdulot ng matinding putukan. Hindi tulad ng mga ligaw na putok ni Wonsong, kumilos si Lido ng may tumpak na kasanayan tulad ng isang sundalo ng espesyal na puwersa. Sinugitan ni Lido si Wonsong na natisod kay Kapitan Jo na inilagay sa malaking panganib ang opisyal. Tulad ng layunin ni Wonsong na patayin si Kapitan Jo, nagpaputok si Lido ng nakamamatay na putok. Mahirap ang desisyon, ngunit ayaw ni Lido na pumatay kung maihiwasan niya ito.
Nakuha ng reporter na si Won Song ang buong kaganapan, kabilang ang nakamamatay na pagbaril ni Lido. Kinabukasan, naging headline ang footage ni Won Song, naging viral sa social media, at nagdulot ng malawakang talakayan. Samantala, nahaharap si Lido sa interogasyon dahil sa paggamit ng mga ilegal na baril at bala. Hindi niya ito itinanggi, ngunit nangatuwiran na wala siyang pagpipilian dahil sa emergency. Ibinalita ng mga nagtatanong ang kanyang nakaraan sa militar, inakusahan siyang naghahanap ng karahasan at sinasabing nakapatay siya ng 100 katao. Nina si Lido, nakita ang mga akusasyong ito bilang walang kaugnayan sa kaso. Nang maging mas agresibo ang pagtatanong, pumasok si Kapitan Yon. Inutusan si Lido na umalis. Galit na galit si Yon na ang bayani ay tretuhin na parang isang kriminal matapos iligtas ang 30 kasamahan ng mag-isa. Lalo siyang nagalit na may planong i-report si Lido sa disciplinary committee. Hinamon sila na kasuhan muna siya kung gusto nilang habulin si Lido. Pagkatapos, nagpasalamat si Lido kay Kapitan Yon sa kanyang suporta. Dumating din si Hyun Sik upang protektahan si Lido mula sa mga mamamahayag at inihatid siya pauwi. Kinabukasan, biglang sumulpat si Yongdong sa klase at sinaktan si Gyujin, na umaayon sa utos ni Sungjun na ihiwalay siya. Samantala, humarap si Lido sa disciplinary committee at nasuspindi ng 3 buwan. Sa kabila ng pagkakasuspinde, nagpatuloy siya sa pagpunta sa istasyon upang magtanong tungkol kay Wu-tae. Ipinaalam sa kanya ni Jong-woo na wala si Wu-tae sa panahon ng pag-aresto, at ipinakita sa kuhan ng CCTV ang isang grupo ng mga lalaki na nagligtas kay Wu-tae at dinala siya. Hindi nagtagal ay natuklasan ni Lido na si Wu-tae ay bahagi ng gang ni Suko at nagplanong bisitahin si Suko upang mangalap ng impormasyon. Bago umalis, hiniling niya kay Jong-woo na lihim na mangolekta ng impormasyon kay Monbek, na pinaghihinalaan pa rin niya sa kabila ng malinis na record ni Monbek. Sa lugar ni Suko, tinanong ni Lido ang kanyang pagkakasangkot sa mga baril. Itinanggi ni Suko ang anumang koneksyon at sa halip ay ipinakita ang mga patalim na dala ng kanyang mga tauhan. Binalaan siya ni Lido na kung anumang ebidensya ang nag-uugnay kay Suko sa mga baril, hindi siya magdadalawang isip na arestuhin siya. Sunod, binisita ni Lido ang Dongwon Industry kung saan nagtrabaho si Monbek bilang sales manager. Pinoprotektahan ng kumpanya ang privacy ng empleyado, kaya hindi nakuha ni Lido ang anumang impormasyon. Maya-maya, nakita niya si Monbek na umaalis sa kanyang apartment. Samantala, nagplano sina Jongman at Wu-tae ng kanilang susunod na hakbang. Si Mr. Kim, na nailigtas ni Jongman, ay nagsiwalat na maraming armas ang nakatago sa buong bansa na may mga address na nakalista sa mga pakete. Ipinaliwanag ni Kim na 10 truck ang naghatid ng mga armas, ngunit kalahati pa lang ng truck ang naipamahagi sa ngayon. Bagamat nakipag-ugnayan siya sa pamamagitan ng telegrama, kinuha ni Suko ang kanyang telepono. Hinimok ni Kim si Jongman na hanapin ang mga armas bago napagtanto ng mga tatanggap na naglalaman ng mga baril ang mga pakete. Sa ibang lugar, sinimulan ni Mrs. Oh ang kanyang araw sa pamamagitan ng mga pag-aalay at protesta, na umaasang makilala ang direktor ng kumpanya. Patuloy na dumanas ng pambubuli si Gyujin mula sa Songjun na gang, na nagbuhos sa kanya ng sopas at nagpadala ng mga nakakainsultong mensahe. Sa kanyang paglabas, isang sumisigaw ang nagbigay kay Gyujin ng isang pakete. Sa loob, may nakita siyang pistol at mukhang natulala. Nalipat ang eksena sa pagkikita ni Lido kay Monbek sa isang restaurant. Nagtanong si Lido tungkol sa trabaho ni Monbek sa Dongwon Industry. Inamin ni Monbek na gumawa at sumubok sila ng mga bala. Sa kabila ng gun ban ng Korea, ang bansa ay isa sa pinakamalaking producer at exporter ng bala sa mundo. Tinanong ni Lido kung ano ang plano ni Monbek sa mga armas. Inihayag ni Monbek na siya ay na-diagnose na may cancer at wala pang 6 na buwan upang mabuhay. Sinadya niyang gawin ang hindi maisip sa pamamagitan ng pagbaril sa sarili. Kahit nakainahinala, idiniin ni Lido si Monbek kung paano niya nakuha ang mga bala. Sinabi ni Monbek na nakahanap siya ng isang website na nag-aalok ng mga libreng baril. Nag-order siya ng isang pistol doon, ngunit ang pakete ay naglalaman lamang ng daan-daang mga bala at isang listahan ng mga address ng mga may-ari ng rifle. Sinubukan ni Lido na i-access ang website, ngunit natagpo ang nakablock ito. Hiniling niya kay Monbek na isulat ang mga address. Isang address ang ikinagulat ni Lido dahil ito ay kay Mrs. Oh. Samantala, hinarap ni Mrs. Oh ang direktor ng kumpanya sa isang basement parking lot. Magalang niyang hiniling na pag-usapan ang kanilang mga isyo, ngunit inutusan ng direktor ang kanyang driver na salakayin siya. Bilang tugon, bumunot ng pistol si Mrs. Oh at nagpaputok ng ilang putok. Tumakas ang driver, iniwan ang direktor upang harapin ang kanyang galit. Humingi ng awa ang direktor, ngunit sinabi sa kanya ni Ginang Oh na maaari niyang tanungin ang kanyang anak sa kabilang buhay bago siya paulit-ulit na barilin, na itinamatay niya. Maya-maya, tinawagan ni Mrs. Oh si Lido para sabihing humingi ng tawad ang direktor. Umuwi siya at humingi ng paumanhin bago ang larawan ng kanyang anak. Nang may kumatok,
akala niya ay si Lido iyon, ngunit nadatnan niya si Wu-Tae na nagtatanong tungkol sa pistola. Maya-maya, dumating si Lido, kasunod si Monbek sa kanyang sasakyan. Nang makakita ng van na ginamit ng gang ni Wu-Tae, sinabi ni Lido kay Monbek na magbantay. Sa loob ng bahay ni Mrs. Oh, si Lido ay inatake ng isa sa mga tauhan ni Wu-Tae, ngunit nagawang itumba ito. Lumapit si Wu-Tae at kumuha ng litrato ni Lido para ipadala sa kanyang barkada. Samantala, hinarap ni Monbek ang mga tauhan ni Wu-Tae sa van, na hinimok ang mga ito na itaboy siya palayo sa bahay. Bumalik sa loob ng bahay ni Mrs. Oh, hindi nag-iisa si Wu-Tae. Lumitaw sa likuran niya ang mga tauhan niya. Itinutok ni Wu-Tae ang kanyang pistol kay Lido, ngunit mabilis siyang dinasarmahan ni Lido. Isang matinding labanan ang sumiklab. Gumuhit sa kanyang karanasan bilang isang dating sundalo ng espesyal na puwersa. Nakipaglaban si Lido ng walang kamay at madaling natalo ang mga tauhan ni Lido sa kabila ng kanilang mga pag-atake ng kutsilyo. Nang makita ito, tumawag si Wu-Tae para sa backup, na hinimok ang kanyang mga tauhan sa labas na sumugod. Samantala, natagpuan ni Lido si Mrs. Oh na nagtatago ng matinding pinsala sa isang aparador. Sinabi niya sa kanya na manatili habang nakikitungo siya sa mga gangster. Sa labas, sinubukan ni Monbek na takutin ang mga tauhan ni Wu-Tae sa pamamagitan ng pagkukunwaring sinasakyan sila sa kanyang sasakyan. Habang nakikipaglaban si Lido sa loob, hinarap ni Monbek hanggang sa labas, na nagpakita ng nakakagulat na kasanayan sa pakikipaglaban ng talunin niya ang mga lalaki sa van. Sa one-on-one fight, hindi nag-atubili si Lido na baliin ang mga braso at binti ni Wu-Tae matapos malaman na sinaktan ni Wu-Tae si Mrs. Oh. Pagkatapos ng labanan, isinugod ni Lido at Monbek si Mrs. Oh sa ospital. Habang papunta doon, naalala ni Lido ang tawag ni Mrs. Oh noong mga nakaraang araw at nakonsensya sa hindi pakikinig ng mabuti nang malamang nalito siya pagkatapos matanggap ang pistol. Hindi nagtagal, isang galit na Lido ang pumunta sa lugar ni Suko upang maghayganti, ngunit hinarangan siya ng mga tauhan ni Suko at hindi siya mahanap. Pagkatapos ay hinutusan ni Lido si Hae-Yong-ju na kunin ang listahan ng address mula kay Wu-Tae. Habang ini-inspeksyon ang mga pakete sa bahay ni Mrs. Oh, ipinaliwanag ni Lido na ang listahan ay naglalaman ng mga address ng mga nag-order ng baril. Napagpasyahan niya na ang 3 kaso ng baril ay konektado at bahagi ng organisadong krimen. Iniulat ito ni Hae-Yong-ju kay Kapitan Yon. Ipinaliwanag niya na may nagpapadala ng mga armas sa mga sibilyan tulad ni Jong-tae, Won-song, at Mrs. Oh, umaasang gagamitin nila ito at mag-apoy ng kaguluhan. Ang listahan ng address ay hindi lamang nagpapalam sa mga mamimili tungkol sa iba na nagmamay-ari ng mga ripple, ngunit pinapayagan din ang mga kriminal na subaybayan at kontrolin sila. Ang direktang pagpapadala ng mga pakete sa mga mamimili ay nakatulong na maiwasan ang hinala at matiyak ang paghahatid. Nagutos si Kapitan Yon ng investigasyon sa lahat ng nasa listahan at binalaan si Lido na maging maingat habang sinuspinde. Gayunpaman, pinasalamatan niya si Lido sa pagbibigay ng mahahalagang pahiwatig. Habang papunta si Lido sa ospital, tumawag si Jong-woo para sabihing nagbitiw si Monbek sa Dongwon Industry 1 taon na ang nakalipas dahil sa terminal na cancer, na nagkukumpirma sa paghahabol ni Monbek. Sa hospital, nakita ni Lido si Monbek na naghihintay. Tinanong ni Monbek kung bakit tinawag ni Lido si Mrs. Oh na kanyang ina kung hindi siya ang kanyang biological na ina. Ipinaliwanag ni Lido na tinatrato siya ni Mrs. Oh na parang anak. Kaya naman, itinuring niya itong nanay, lalo na nang mawalan ng sariling ina noong bata pa siya. Pagkatapos ay ibinahagi ni Monbek na hindi niya kilala ang kanyang ina dahil iniwan siya nito noong sanggol pa lamang. Nalipat ang eksena sa nakaraan, na nagpapakita sa ina ni Monbek na nilapitan ng isang babaeng nagpapanggap bilang manager ng orphanage. Sa totoo lang, bahagi siya ng child trafficking ring na naglalayong agawin si Monbek. Sa 6 na taong gulang, umalis si Monbek. Ipinadala siya sa isang sindikato ng trafficking sa US para sa pag-aani ng organ. Saktong dumating ang FBI para ihinto ang operasyon at iligtas siya. Sa kasalukuyan, matangkad pa ring naalala ni Monbek ang sakit at trauma mula sa pagiging isang ilegal na organ donor ilang taon na ang nakakaraan. Kinabukasan, nagalit si Song-jun nang hindi pinansin ni Gyujin ang kanyang mga utos at halos itulak siya. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pananakot kay Gyujin sa panahon ng klase habang nag-lecture ang guro. Sawang-sawa sa pambubuli, sa wakas ay tumayo si Gyujin at sinabihan si Song-jun na itigil na ang panggigipit sa kanya. Samantala, nagalit si Suko nang marinig na nilusob ni Lido ang kanyang mga tauhan. Naiintindihan niya kung bakit siya pinupuntirya ni Lido, ngunit napagtanto ng kanyang kanang kamay na napagkamalan ni Lido si Wu-Tae na isa sa mga tauhan ni Suko. Sa ospital, sinabi ni Lido kay Monbek ang tungkol sa isang nayon na nawasak ng mga baril. Sa sandaling mapayapa, ang nayon ay nahulog sa kabuluhan matapos ang isang lalaki ay nag-iwan ng mga baril doon at nawala. Nawala rin ang mga armas, kasabay ng mga pamamaril na kumalat kung saan-saan.
Nagsimulang maghinala ang mga tao sa isa't isa at nagsimulang barilin ang sinumang tila kainahinala. Nang tanungin ni Monbek na umalis sa mga baril, sinabi lamang ni Lido na ito ay isang lalaking Easter na may asol na mga mata. Samantala, dumating si Jongman sa hospital upang bisitahin si Wu-tae at ang iba pa, ngunit hinarang ng mabigat na presensya ng pulis ang ward, kaya umalis siya. Nang maglaon, nakatanggap si Jongman ng katalinuhan tungkol kay Lido at hindi inaasahang nakatagpo siya sa isang elevator. Sa paghahanap ng paghihiganti para sa kanyang binugbog na mga tauhan, si Jongman ay lihim na naglabas ng kutsilyo, ngunit napansin ni Monbek at pumagitna sa kanila upang protektahan si Lido. Nang gabing iyon, palihim na sinundan ni Jongman at ng kanyang mga tauhan si Lido, ngunit sa kalagitnaan, tumawag si Suko at inutusan si Jongman na pumunta kaagad. Ang eksena ay lumipat sa nakaraan, na nagpapakita ng mga gangster na bumibili ng mga baril. Sa isang abandonadong gusali sa malapit, tinambangan at binaril ng isang teenager na si Monbek ang ilang gangster na nagtatago doon. Ang isa sa kanila ay bahagi ng sindikato na nagtangkang i-trap si Monbek ilang taon na ang nakalilipas. Nang marinig ang putok ng baril, dumating ang isang gang na pinamumunuan ni Jake at natagpo ang sugatan si Monbek. Dahil humanga sa mga kinikilos ni Monbek, iniligtas siya ni Jake. Inuwi ni Jake si Monbek at nagayos ng donor na palitan ang kanyang kaliwang mata. Ang bagong mata ay asol, kaya tinawag siyang asol na kayumanggi dahil ang kanyang kanang mata ay kayumanggi. Ibinunyag ni Jake ang kanyang negosyo sa trafficking ng mga armas at gusto niyang masangkot si Monbek. Nakakakita ng malaking potensyal sa kanya. Sa kasalukuyan, inalis ni Monbek ang isang malambot na contact lens na tumama sa kanyang asol na mata at pinanood ang isang monitor na sumusubaybay sa mga armas na ipinamahagi niya sa buong bansa. Samantala, dumating si Jongman sa lugar ni Suko, ngunit sinampal at tinanong tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa mga baril. Ipinakita sa kanya ni Suko ang larawan ni Wu-tae. Nagsinungaling si Jongman, tinatanggihan na si Wu-tae ay kanyang nasasakupan. Sa kabila nito, pinabayaan siya ni Suko na umalis. Binalaan ni Jongman ang kanyang mga tauhan na hinahabol sila ng mga pulis. Sa ibang lugar, nakuha ni na Hyung-ju at Lido ang mahigit 20 rifle mula sa listahan ng address, ngunit naniniwala na daan-daan na ang nasa sirkulasyon. Nakaharap sa isang dead end, nag-text si Lido kay Monbek para tanungin ang buong listahan ng address. Sumang-ayon si Monbek, sinabing nanas siya. Binalaan siya ng isa sa mga tauhan ni Monbek tungkol sa lihim na pagsisiyasat ni Lido. Nagpa siya si Monbek na panatilihing buhay si Lido sa ngayon, na gustong kumpirmahin ang isang bagay. Noong gabing iyon, pinanood ni Monbek sina Gyujin at Yongdong na kumakain sa isang stall sa gilid ng kalsada. Humingi ng paumanhin si Yongdong sa pananakit kay Gyujin, na naunawaan na ginawa ito upang maiwasan ang pambubuli ni Sungjun. Biglang lumitaw ang mga siga at nagsimula ng away. Nagtipon ang mga nakamasid at kinunan ang eksena. Kumuha si Monbek ng isang air rifle at mga bala mula sa malapit na shooting cafe. Nilusutan niya ang karamihan at sinimulang barilin isa-isa ang mga tulisan. Saktong nagpaputok siya sa gitna ng kaguluhan at nag-iisang lumaban sa mga tulisan. Dahil humanga, hiniling ni Gyujin kay Monbek na turuan siya kung paano mag-shoot ng maayos. Pumayag naman si Monbek at nag-alok din na turuan si Yongdong. Kinabukasan, tinawagan ni Monbek si Suko sinabing buksan niya ang storage warehouse sa opisina ni Mr. Kim. Nang suriin ni Suko ang mga kahon, laking gulat niya nang makita ang daan-daang rifle na nakatago sa loob. Ipinaliwanag ni Monbek na ang lahat ng mga rifle na ginamit sa mga kamakailang pamamaril ay nagmula kay Mr. Kim. Binalaan niya si Suko na hinahanap ni Jongman ang mga rifle na iyon at hinimok siyang kumilos ng mabilis bago makakuha ng mas maraming armas si Jongman para salakayin sila. Inihayag ni Monbek na inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ipamahagi ang mga rifle sa pamamagitan ng mga pakete na ipinadala ng mga matatandang lalaki na nangangailangan ng pera. Matapos may hatid ang mga pakete, kinunan nila ng larawan ang mga tatanggap bago tumanggap ng bayad. Samantala, nakipagkita si Monbek kay Lido para ibigay ang address list. Ipinaalam niya kay Lido na isa sa mga tumanggap ng rifle ay isang high school student. Walang pag-aalinlangan, sumugod sina Lido at Monbek sa paaralan at sinabihan si Hyung-ju na pumunta kaagad doon. Tinawagan din ni Lido ang guro para kunin ang numero ng telepono ng estudyanteng nag-order ng rifle. Sa paaralan, dinala ni Gyujin ang rifle, ngunit hindi nagtagal ay natagpuan itong ninakaw ni Sungjun. Sa pag-aakalang ito ay laruan, tinakat ni Sungjun ang mga tao sa pamamagitan ng pagtutok ng rifle sa kanila. Binalaan siya ni Gyujin na huwag barilin, ngunit hindi pinansin ni Sungjun ang babala. Inutusan ang kanyang mga kaibigan na hawakan si Gyujin habang naghahanda sa pagpapaputok. Biglang umalangaw ang putok ng baril mula sa kabilang classroom. Dahil sa gulat, pinaputok ni Sungjun ang rifle patungo sa isang bintana, at napagtanto na ito ay puno ng totoong mga bala. Ang mga putok ay nanggaling kay Yongdong, na may mga rifle at umaatake sa kanyang mga nananakot.
Nilock niya ang lahat ng pinto at sinira ang mga kandado para mahuli ang lahat sa loob. Ibinigay ni Yongdong kay Gyujin ang isang pistola at hinimok siyang sumama sa pag-atake. Sinubukan ni Songjun at ng kanyang mga kaibigan na tumakas ngunit natagpuan nilang nakalock ang mga pinto at nagasikaso upang makahanap ng mga lugar na pinagtataguan. Dumating sina Lido at Monbek at nagawang buksan ang isang pinto. Pinayagan ng ilang estudyante na tumakas. Sa loob, isa-isang nanghuhuli at binaril ni Yongdong ang mga estudyante. Si Songjun at ang kanyang mga kaibigan ay nagbarikada sa silid-aklatan, ngunit nakapasok si Yongdong. Inutusan ni Yongdong si Songjun at ang kanyang mga kaibigan na lumabas at sinabi sa iba na pakakawalan niya sila kapag sumuko sila sa grupo ni Songju. Sinubukan ng isang guro na hikayatin si Yongdong na huminto, ngunit tumanggi siya, sinabi na ang kanyang mga reklamo tungkol sa pananakot ay palaging hindi pinapansin. Pagkatapos ay binaril ni Yongdong ang guro at pinaputukan ang mga maton. Na-corner niya si Songjun, handa nang tapusin ito. Saktong dumating si Lido, mabilis na pinasuko si Yongdong at sinigurado ang kanyang mga ripple. Sinubukan ni Songjun na umalis, sa pag-aakalang tapos na ang pagsubok, ngunit lumitaw si Gyujin at pinaputok ang kanyang pistol, tinutukan si Songju. Si Monbek ay nanonood sa malapit, natutuwa na ang kanyang plano ay gumana. Nag-flashback ang eksena kay Jongwoo na sinusuri ang CCTV footage para imbestigahan si Monbek. Nagbigay siya ng listahan ng address sa mga tauhan na nakakita kay Monbek sa ilang mga lokasyon. Ipinaalam ni Jongwoo kay Lido, na noon pa man ay kainahinala. Bumalik sa paaralan, layunin ni Gyujin na barilin si Songju bilang paghihiganti. Dahan-daang lumapit si Lido at hinimok siyang ibaba ang pistol. Nagbabala siya na ang pagpatay ay sisira lamang sa kanya. Unti-unting ibinaba ni Gyujin ang baril at niyakap si Lido. Pinuri siya ni Lido sa pagpipigil sa sarili. Hindi nagtagal, sinigurado ng mga pulis ang eksena. Tumanggap ng emergency na pangangalaga ang mga sugatang estudyante at isinugod sa ospital. Dinagsa ng mga magulang ang paaralan upang tingnan ang kanilang mga anak. Si Gyujin ay isinakay sa isang sasakyan ng pulis pagdating ng kanyang ina, na nagwawala dahil siya ay pinangalan ng sospek. Samantala, naghanda si Ha Yongju at ang kanyang pangkat na arestuhin si Monbek sa ilalim ng utos ni Lido. Nang malapit na silang sumalakay, nawala si Monbek sa karamihan. Kasabay nito, ipinaalam ni Jongwoo kay Lido na ang Monbek na nagtatrabaho sa Dongwon Industry ay hindi ang taong kilala niya. May ibang gumagamit ng pagkakakilanlan ni Monbek. Mabilis na kumilos si Lido, pumunta sa apartment ni Monbek at nakakita ng isang pakete na naka-address sa kanya. Sa loob, natuklasan niya ang mga ripple at isang listahan ng address ng mga mamimili, kasama ang kanyang sariling address. Samantala, ang mga kamakailang pamamaril ay nagdulot ng takot sa publiko, na nagudyok sa gobyerno at mga puwersang pansiguridad na kumilos ng mabilis. Sa ibang lugar, nag-alinlangan si Suko. Mahigpit na ipinagbabawal ng mga pinuno ng organisasyon ang mga baril para protektahan ang kanilang sarili. Iniwasan nila ang mga panganib dahil ang anumang krimen na may kaugnayan sa baril ay mag-uudyok ng interbensyon ng militar kung saan ang mga banta ay sinalubong ng nakamamatay na puwersa. Galit na galit si Kapitan Yon na nakalusot si Monbek sa kanilang pagbabantay. Inutusan niya ang koponan na pabilisin ang paghahanap at itinalaga si Lido na manguna sa investigasyon. Di nagtagal, tinawagan ni Suko si Lido, na naguulat na ang mga ripple ay nakaimbak sa isang bodega ni Mr. Kim na bar, isang negosyong kinuha ni Suko kamakailan. Sa kagustuhang makaiwas sa karagdagang gulo sa mga baril, ibinigay ni Suko ang kaso kay Lido. Samantala, natagpuan ng mga pulis na nagsesecure ng mga ripple ang mga impostor na nagkukunwaring mga opisyal na bumibisita sa mga mamimili upang mangolekta ng mga armas. Upang matugunan ang problema sa mga armas sa buong bansa, bumuo ang pamahalaan ng isang pinagsamang puwersa na binubuo ng pulisya, militar, at iba pang ahensya. Gayunpaman, nagpatuloy si Captain Yon, na nakatuon sa paghahanap kay Jongman at Mr. Kim. Hiniling din niya ang tulong ng Police Commissioner para subaybayan si Monbek. Nang maglaon, binisita ni Suko ang tagwan ni Jongman sa isang abandonadong gusali. Mabilis na itinago ng mga tauhan ni Jongman ang mga ripple at nawala si Mr. Kim. Sinusubaybayan ni Lido at Ha Yongju ang sitwasyon mula sa malayo. Nang banggitin ni Suko si Mr. Kim, natarante si Jongman, na natatakot na malantad. Inutusan ni Suko si Jongman na putulin ang mga daliri ni Mr. Kim upang i-unlock ang kanyang telepono at alisan ng takip kung sino ang nagpadala ng mga ripple. Bago umalis, tinawagan ni Suko si Lido para iulat ang lahat. Sigurado siyang buhay si Mr. Kim, ngunit itinago ni Jongman. Kinabukasan, si Jongman at ang kanyang mga tauhan ay naghukay ng libingan para sa mga sumasalungat kay Suko. Ang ilan sa mga tauhan ni Suko ay nakamasid mula sa malayo, iniulat ang lahat ng mga galaw. Binalak ni Suko na alisin si Jongman sa tulong ng pulisya. Naghanda ang pulisya na arestuhin sina Jongman at Mr. Kim.
Ngunit may plano ang mag-asawa na dayin ang mga pulis at maghiganti. Pagkatapos maghukay ng mga libingan sa isang bakanteng lote, naglinis si Jongman at ilang kalalakihan sa isang pampublikong paliguan. Nginitian sila ng mga tauhan ni Suko, ngunit nanatiling tahimik si Jongman at umalis. Sa halip na tumakas, si Jongman at ang kanyang mga tauhan ay armado ng mga rifle. Samantala, si Mr. Kim ay nagbalat kayo bilang Jongman para iliga ang mga pulis. Si Mr. Kim ay sumugod sa opisina ni Suko at inilabas ang kanyang pistol na nagdulot ng isang putok. Si Suko, nakatayo pa rin, ay tinawagan si Jongman upang itanong ang kanyang lokasyon. Sumagot si Jongman na hindi mahalaga. Nasa loob siya ng opisina ni Suko at kinukuha ang lahat ng pera sa safe. Niloko ni Jongman sina Suko at Mr. Kim sa pagpatay sa isa't isa habang kinukuha niya ang kanilang mga armas at pera. Pagdating ni Hai Yong-ju, nakita niyang patay na ang dalawang lalaki at tinawagan si Lido, na naguulat na nawawala si Jongman. Sa pagmamasid sa tagwa ni Jongman, inihanda ni Lido ang kanyang rifle nang dumating si Jongman at ang kanyang mga tauhan. Nawalan ng kakayahan si Lido sa isa sa mga tauhan ni Jongman, ngunit naalerto ang iba. Isang putok ang sumunod. Pinasukol ni Lido ang ilang lalaki. Ngunit nakatakas si Jongman ng arestuhin. Determinado na pigilan siya, umakyat si Lido sa rooftop at ginamit ang kanyang sniper skills para hindi gumana ang sasakyan ni Jongman. Pinaputukan niya ang mga gulong dahilan para bumangga ang sasakyan sa nakaparadang sasakyan. Si Jongman at ang kanyang mga tauhan ay nasugatan. Habang sinusubukang tumakas ni Jongman, nagpaputok si Lido ng isang malayong putok na tumama sa kanyang balikat ng ligtas. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis upang arestuhin si Jongman at ang kanyang mga tauhan. Sa ibang lugar, nakatanggap si Monbek ng video call mula kay Jake na lalong nababalisa tungkol sa kanilang plano. Nagbabala si Jake laban sa pagkakasangkot ng Korean Intelligence Service. Sa takot na ang kanilang pakikipagtulungan sa CIA ay magpapalaki sa sitwasyon at nagbabanta sa kanilang negosyo ng mga baril, hinimok niya si Monbek na tapusin ang mga bagay-bagay at bumalik sa Estados Unidos bago lumalim ang kaguluhan. Samantala, nalungkot si Hyun-sik matapos malaman na biglang namatay ang kanyang nag-iisang anak na babae. Sa pagtanggi na tanggapin ang balita, paulit-ulit niyang tinawagan ang numero nito, umaasang may sagot. Kasabay nito, natuklasan ni Lido ang isang maliit na chip sa loob ng pistol ni Jongman. Dinala niya ito sa kanyang kaibigan na si Jihan, na ipinaliwanag na isa itong advanced na GPS na sinamahan ng isang bugging device. Maa-activate lang ang bug kapag ipinarray sa isang katugmang device na naka-install sa bawat rifle. Ang parehong mga aparato ay kailangang magtulungan para sa epektibong pagsubaybay. Sa kaalamang ito, sinuri ni Lido ang mga rifle na kanilang nasamsam at nakita ang chip sa kanilang lahat. Sa ibang lugar, nagsagawa ng pulong ang National Intelligence Service para talakayin ang mga kamakailang pamamaril. Ipinaalam sa kanila ng isang ahente ang International Rifle Union, isang lihim na grupo na nagsusuplay ng mga ilegal na armas sa mga lugar ng labanan sa buong mundo. Ang IRU ay nagbebenta ng mga baril sa mga hindi makakuha ng mga rifle sa pamamagitan ng mga opisyal na channel. Naghawak sila ng napakalaking impluwensya sa mga politiko at korporasyon ng US na ginagawa silang halos hindi mahawakan. Ang maikling pagpupulong ay nagsiwalat na si Blue Brown, ang utak sa likod ng pamamahagi ng rifle sa South Korea, ay walang iba kundi si Moonbek. Samantala, sa ospital, si So Yeong ay mahigpit na pinagsabihan ng kanyang nakatatanda sa pag-alis sa istasyon sa kabila ng mga nurse na inaasahang mananatiling naka-duty. Nagtalo si So Yeong na natapos na ang kanyang shift at napagod siya pagkatapos ng ilang night shift. Hindi pinansin ng kanyang senior ang kanyang paliwanag at pinatindi ang mental pressure. Lingid sa kanilang kaalaman, narinig ni Monbek ang usapan dahil si So Yeong ay palihim na nag-iimbak ng pakete ng mga armas sa kanyang locker. Tahimik na ngumiti si Monbek, iniisip kung kailan niya kukunin ang gatilyo. Di nagtagal, binisita ni Wong si Monbek, na hayagang ibinahagi ang kanyang plano na manahin ang kaguluhan sa buong bansa sa pamamagitan ng mga baril. Binayaran ni Monbek si Wong ng malaking halaga kasama ng isang pistola upang makuha ang bawat sandali na ginagamit ng mga tao ang kanilang mga rifle. Matapos alisin ni Lido ang lahat ng mga chips mula sa mga rifle, napagtanto niya na ang iba pang aparato na kailangan upang i-activate ang bug ay isang mobile phone. Sa pakikipagpulong sa mga ahente ng NIS, natutunan ni Lido ang higit patungkol sa mga taktika ng IRU bago nagsimula ang kaguluhan. Ang daan-daang mga bala na natagpuan sa itaas ng kisame ng isang lalaki ay minarkahan ang simula ng pamamaraan ng IRU. Ang lalaking iyon na natagpuang patay sa pamamagitan ng pagbibigti ay sangkot sa isang sindikato ng paggamit ng bata. At responsable sa pagkidnap sa kaliwang mata ni Monbek ilang taon na ang nakararaan. Ang mga bala ay hudyat ng hangarin ni Monbek na sirain ang bansang nagpabiye sa kanya. Naniniwala rin ang mga ahente na may dahilan si Monbek para lapitan si Lido.
Isinasantabi ang nakaraan, nagbahagi si Lido ng impormasyon tungkol sa chip sa mga ahente. Iminungkahi niya ang pagsubaybay sa signal nito upang mahanap ang base ni Monbek. Biglang sumulpat si Monbek sa monitor nila. Nang nahak ang kanilang system, tinawagan niya si Lido, na isiniwalat na alam niya ang tungkol sa kanilang investigasyon dahil nabag niya ang pinagsamang pag-uusap ng unit. Ang ilang mga tagaloob ay lihim na humawak ng mga ripple mula sa network ni Monbek. Pagkatapos ay binigyan ni Monbek si Lido ng isang address at binalaan siya na pumili ng mabilis. Habang sinusuri ang CCTV, nakita ni Lido si Hyun-sik sa isang kotse. Mukhang handa si Hyun-sik para sa paghihiganti kasunod ng malagim na pagkamatay ng kanyang anak na babae na nauugnay sa isang scam sa pag-aari. Habang hinahabol ni Lido si Hyun-sik, nagmadali ang mga ahente ng NIS sa lokasyon kung saan huling nahak ni Monbek ang system. May nakita silang ibang lalaki doon, ngunit nawala si Monbek. Samantala, hinarap ni Hyun-sik ang mga property scammers sa isang karaoke bar. Galit na pinalaya sila ng mga pulis dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sinisi niya ang mga ito sa pagkamatay ng kanyang anak at nagpaputok ng baril mula sa pakete. Tumakas ang isang scammer, ngunit hinabol siya ni Hyun-sik at na-corner sa harap ng isang tindahan. Dumating ang mga pulis at inutusan si Hyun-sik na sumuko. Sa itaas na palapag, naitala ni Wong at ng kanyang koponan ang lahat na nagpaplanong gawing viral ang footage sa mga utos ni Monbek. Hindi nagtagal ay dumating si Lido at sinubukang kausapin si Hyun-sik na sinasabi sa kanya na hindi maibabalik ng karahasan ang kanyang anak na babae. Iginiit ni Hyun-sik na maiibsan nito ang sakit ng iba pang biktima. Hindi nagpahuli si Lido, inalala ang panahon na pinigilan ni Hyun-sik ang batang Lido na maghayganti matapos ang pagpatay sa kanyang pamilya. Pinaniwalaan niya si Hyun-sik sa pagliligtas ng kanyang buhay at sinabing mapahamak siya kapag may nangyari sa kanya. Tulad ng tila, nakumbinsi si Hyun-sik na ihulog ang kanyang sandata. Dumating si Monbek at ang kanyang mga tauhan, pinagbabaril ang mga pulis. Binatukan ni Monbek si Lido, ngunit pinagtanggol siya ni Hyun-sik at natamaan. Mabangis na lumaban si Lido hanggang sa bumagsak siya sa tabi ni Hyun-sik. Sa sandaling iyon, naalala ni Lido nang kinuha ni Hyun-sik ang kanyang pistola at niyakap siya. Para kay Lido, si Hyun-sik ang pinakamagandang ama na mayroon siya. Matapos mawala ang kanyang biolohikal na ama, nilapitan ni Monbek ang naghihingalong si Lido, kinukutsa siya sa pagpatay sa isa para iligtas ang marami at ipinaalala sa kanya na si Lido ay dating isang mersenaryo na pumatay ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, iniligtas siya ni Monbek, na gustong masaksihan ni Lido ang bagong mundo na kanyang nilikha, isang mundo kung saan ang mga tao ay hindi kailanman nag-atubiling hilahin ang gatilyo. Pagkatapos ay inutusan ni Monbek si Wong na kunan ang kanyang pag-amin. Inihayag niya ang kanyang sarili bilang utak sa likod ng mga pamamaril. Ipinahayag niya na ang mga baril ay libre na para sa sinuman anuman ang kanilang background. Sinabi niya na hindi niya pinipilit ang sinuman ngunit binibigyan niya ang mga tao ng kapangyarihan na protektahan ang kanilang sarili. Naging viral ang kanyang talumpati na nagbunsod ng pagmamadali sa buong bansa sa pag-order ng mga baril. Samantala, isinugod si Lido sa ospital at nakoma. Ang pagkalat ng mga baril at bala ay nawala ng kontrol. Ang mga baril ay hayagang ipinamalas kahit na ginagamit sa mga pampublikong lugar. Binaril ng isang babae ang isang tao sa isang courtroom. Nagbenta ang vendor ng mga baril na parang murang mga kalakal. Hindi sinasadyang napagkamalan ng isang batang babae na laruan ang pistola at naging biktima. Ang mga mamamayan ay nanatili sa loob ng bahay para sa kaligtasan habang tumataas ang mga pamamaril. Idineklara ng gobyerno ang isang pambansang emerhensya, ngunit ang demand para sa mga legal na baril ay tumaas, na nagdulot ng mas maraming kaguluhan, tulad ng dinalak ni Monbek. Sa ibang lugar, tinipon ni Monbek ang mga boss ng gangster. Inihagis niya ang isang pistol sa mesa at idineklara na kung sino ang unang humawak nito ay magiging kapareha niya. Nanalo si Choi, ngunit mabilis na natuklasan na walang laman ang pistola. Biglang pinatay ng mga tauhan ni Monbek ang lahat maliban kay Choi. Nagising si Lido mula sa kanyang pagkakoma at agad na tinanong si Hyun-sik. Sinabi sa kanya ni Jong-woo na namatay si Hyun-sik. Nang maglaon, nagsagawa si Lido ng libing para kay Hyun-sik at sa kanyang anak na babae dahil sila lamang ang kanyang nabubuhay na pamilya. Ipinaalam ni Wong kay Monbek na nagkamalay na si Lido. Samantala, nalaman ng Joint Investigation Unit ang isang Crown legalization rally na mabilis na kumakalat sa social media. Nagprotesta rin ang mga anti-gun group na pinilit ang seguridad na higpitan ang mga gwardya upang maiwasan ang mga sagupaan. Sa hospital, si So-young ay binubuli pa rin ng kanyang senior na sinampal pa siya. Dahil sa pagod at sira, kumuha si So-young ng pistol, tahimik na pinaplano ang kanyang paghihiganti. Pagkatapos ng libing, tumungo si Lido sa Crown Rally, na lumaki sa mahigit 10,000 katao. Ang mga puwersang panseguridad ay naghanda para sa karahasan, na inilalagay ang bawat magagamit na mapagkukunan upang maiwasan ang mga sagupaan.
Samantala, nakatanggap si Lido ng tawag mula kay Moonbeck na nagpaliwanag kung bakit niya pinili si Lido. Parehong nagbahagi ng nakaraan na minarkahan ng mga Ripple. Kahit na nangako si Lido na hindi na muling gagamit ng baril, ibinasura siya ni Lido bilang isang tusong dealer na kumikita sa takot. Napangiti si Moonbeck, ipinagmamalaki na nagtagumpay ang kanyang plano na maghangad ng mga Ripple. Sinabi niya na ang mga Ripple, hindi awa, ang nagbigay sa mga tao ng tunay na kapangyarihan. Tinawag itong impyerno ni Lido, isang lugar ng walang katapusang pagpatay. Walang pakialam si Moonbeck. May nakahanda siyang sorpresa. Biglang bumagsak ang isang truck sa plaza na puno ng mga Ripple. Inihayag ni Moonbeck na maaaring kunin sila ng sinuman. Ang mga tao ay lumundag sa truck na humahawak ng mga sandata habang sumabog ang kaguluhan. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, lumaban si Lido sa mga armadong tauhan ni Moonbeck ng mag-isa. Tinalo niya ang mga mersenaryo at hinabol si Moonbeck. Sa labas, kinukunan ni Wong ang kaguluhan mula sa bawat anggulo na ikinatuwa ni Moonbeck. Nahirapan ang mga puwersang pansiguridad na kontrolin ang kaguluhan. Lumaban ang mga mamamayan na sinasabing kailangan nila ng mga baril para protektahan ang kanilang sarili. Ang labanan sa mga armas at awtoridad ay naglaro ng live na inilantad ang madilim na panig ng sangkatauhan kapag armado. Ang mga bomba ng usok ay sumabog sa karamihan na binalot ng makapal na ulap ang lugar. Hinarap ni Moonbeck at Lido ang mga pistol sa kamay. Sa halip na barilin, nawala si Moonbeck sa usok na sinundan ng putok ng baril. Natagpuan ni Lido si Moonbeck na sugatan na. Nagkaroon ng putok ng baril kung saan-saan. Ang mga hiyawan at desperadong pakiusap ay napuno ng hangin habang ang eksena ay naging isang larangan ng digmaan. Naabot ni Moonbeck ang kanyang layunin ngunit malubhang na sugatan. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Lido ang isang umiiyak na bata. Sa pag-iwas sa mga bala, inabot niya at pinrotektahan ang bata. Nakuha ni Wong ang rescue mula sa mga nakatagong vantage point. Sa ospital, si So Yeong, na nabigla sa pamamaril, ay tinalikuran ang kanyang plano para sa paghihiganti. Ang pamamaril sa mga tao ay kumitil ng mahigit 70 buhay at marami ang nasugatan. Patuloy na tumaas ang bilang ng mga nasawi. Naging viral ang video ni Lido na nagligtas sa bata, na umani ng malawakang papuri. Pagkalipas ng mga araw, nagdasal ang komunidad para sa mga biktima at naglunsad ng petisyon na ipagbawal ang mga baril. Marami ang sumuko ng kanilang mga armas, kabilang si So Yeong. Samantala, si Wong ay nahaharap sa mga kahihinatnan para sa kanyang mga artikulo ng baril ng isang nagdadalamhating babae na naghahanap ng paghihiganti ay pinatay siya. Binisita ni Lido si Moonbeck sa ospital na nanatiling comatose. Sinabi ng mga doktor na kumalat ang kanyang kanser at maliit ang posibilidad na mabuhay. Isang blonde na babae na armado ng sandata ang lumapit sa kwarto ni Moonbeck. Sa malapit, nakipagkita si Jake sa mga negosyante, nakangiting alam. Nang maglaon, gumaling si Mrs. O at nanambalik ang kakayahang maglakad. Ang kwento ay nagsara ng si Lido ay pabalik sa patrol, naglalakad pa uwi kasama ang isang batang lalaki na kanyang iniligtas, parehong nakangiti at puno ng pag-asa.